Okay, kayo mga girls, lagi ba kayong nagwo-worry na baka iwanan kayo ng mga taong mahal nyo sa buhay? Lagi na lang ba kayo yung naghahabol sa kanila? Okay, para lamang bigyan kayo ng atensyon. So, di ba nakakaumay yung mga ganyan? Yung tipong kahit ibigay mo yung oras mo sa kanya, tapos siya naman yung walang oras sa'yo. So ngayon, ang gusto mo, siya naman yung magka-oras sa'yo, siya naman ang humabol sa'yo. So kung paano natin gagawin yan, may mga tips akong ibibigay sa'yo para mag-worry. Okay? Yung mga partners ninyo, yung mga taong gusto ninyo na mawala kayo sa kanilang buhay. Okay? So isa lang hinihiling ko mga kamamay, if ever na gusto nyo yung ganito klase ng video, just click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advice, love lesson na handa kong itulong sa inyo. Okay, wag na natin patagalin mga kamamay. Ano ba yung mga bagay na dapat mong gawin para mag-worry ang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya? Okay? So number 1, kailangan bigyan mo siya ng peace of mind. Okay? So kasi karamihan sa mga lalaki, for example, meron kayong jowa, meron kayong asawa, meron kayong partner. So kung kayo sa inyong bahay, kung kayo sa inyong apartment o sa inyong tinitirahang bahay, lagi mo na lang siyang binungangaan, kada uwi niya lagi mo nang sinesermonan, lagi mo nang pinagsasabihan, sa palagay mo, ang isang lalaki mag-i-stay dyan sa bahay? Ang isang lalaki gugustuhin pa niyong umuwi palagi sa inyong bahay? Kung lagi mong ginagawa, nabungangaan siya, pagsabihan siya. Kaming mga lalaki, mga girls, ang gusto namin is peace of mind. Kung saan kami makakapag-relax, kung saan kami merong pahinga, dun kami. Kaya advice ko sa iyo girl, advice ko sa inyo mga girls, bigyan nyo kami ng peace of mind every time na uuwi kami ng bahay. Okay? Pag uwi namin ng bahay, salubungin nyo kaagad kami ng kamusta, hello, ganyan. Ipagluto nyo, masahihin nyo, i-massage ninyo. Makakatulong yan upang mas makapag-relax ang isang lalaki. So kami pagod na sa trabaho, tapos pag uwi namin, sesermonan nyo pa. Okay? So kung ano-ano pang sasabihin ninyo, di ba? Walang peace of mind. Kaya sa halip na i-keep namin kayo, sa halip na makapag-relax kami sa bahay, hindi namin gusto yung ganyan mga girls. Kaya isang tip ko sa inyo, bigyan niyo po kami ng peace of mind. Okay? So number 2, support him. Okay? So ang inyong mga partner, kanya-kanya yan. May mga pangarap yan para sa inyo. Okay? Kailangan bigyan nyo sila ng suporta. Hindi palagi na inyo pong kukontrahin kung ano yung kanyang plano para sa inyong dalawa, para sa future ninyo. Okay? So kami mga lalaki, may mga pangarap kami na dapat namin gawin. Yun nga lang minsan, hindi kaagad namin ma-execute or magawa kasi medyo mahabang proseso. Kailangan lang namin dito is yung suporta ninyo. Yung tipong, honey, sige gawin mo yan. Alam kong makakatulong yan sa pamilya natin. Nandito lang kami ng pamilya mo, ng anak mo para suportahan ka sa plano mo, sa future na gusto mo para sa atin. So yung ganyan mga kamamay, kailangan namin yung moral support galing sa inyo. Hindi yung kapag nagpaplano pa lamang kami na ganito, ganyan ang dapat namin gawin, ganito yung magiging flow ng plano, tapos inyo ko agad kokontrahin. Diba? So mawawala yung focus namin, mawawala yung pag-iisip namin, yung concentration namin mawawala. So gusto namin, suportahan nyo kami sa lahat ng gusto namin para sa pamilya, para sa future namin. Okay? Sa tingin nyo, sinong lalaki, kahit kayo mga girls, kapag nagpaplano kayo, kapag kami gusto kayong gawin, puntahan. Hindi pa nyo napupuntahan, hindi pa kayo nakakaalis, may mga maririnig na kaagad kayo. Diba? So kaming mga boys, ganun din. We need your support, your moral support sa kung anumang gusto namin, sa kung anumang plano namin. Okay? So yun ang number 2, support him. Alright? So number 3, alamin niyo po yung mga bagay na gusto ninyo. Okay? So bigyan niyo po sila paminsan-minsan ng mga gift, ng mga regalo, appreciation thing. Okay? So, pero bago nyo gawin yon, kasi tuwan-tuwa kami pag kami mga ganyan. For example, honey, ito yung gift ko sa'yo. Honey, dahil anniversary natin, may gift ako sa'yo.
may bibigay ako sa iyo. So make sure bago kayo magbigay ng isang bagay, alamin niyo po yung mga gusto nilang bagay. Okay? Kasi baka sa halip mamaya na ma-appreciate niya yung ibibigay mo sa kanya. For example, ang gusto niya cellphone. Kasi yung cellphone niya bumabagal na, medyo matagal na. Tapos ngayon, dahil sa kagustuhan ng mabigyan siya ng regalo, ang iniregalo mo, tsinelas. Ang iniregalo mo, damit. So marami na siyang damit. So sa tingin mo, ma-appreciate niya yung ibinigay mong regalo. Oo, maganda. Mamahalin. Pero hindi yun yung tipo niya, hindi yun yung gusto niya. So mas maganda siguro, tanungin mo siya kung ano yung kailangan niya, ano yung gusto niyang regalo in case na may magregalo sa kanya. So pag nagkaroon siya ng idea na gusto mo siyang regaluhan, magiging excited yan, matutuwa yan. I-expect niya na talagang magre-regalo ka sa kanya. At pag nalaman mo na kung ano yung gusto niya, okay, make sure na yun yung bibilihin mo para sa kanya o yun yung ireregalo mo para sa kanya. Para sa ganun, yung bagay na ibibigay mo sa kanya, ma-appreciate niya, matuwa siya sa ibibigay niya at malaman niya na kailangan niyang i-keep ka. Kasi bibihira sa mga babae yung magbibigay ng mga ganyan. Okay, excuse me. Yung makaka-appreciate, okay, sa kanila. Okay? Kasi most of the time kami mga lalaki nagbibigay sa lalaki. Okay? Pero kung gusto mo na ikip ka ng isang lalaki, yung tipong matakot siya na mawala ka, so bigyan mo ng isang bagay na hindi kayang gawin ng ibang babae. So number 4, mag-ayos ka. Okay? So kailangan mag-ayos ka pa rin. Hindi kesyo may anak na kayo, hindi kesyo matagal na kayong nagsasama, matagal na kayo sa relasyon, hindi ka na mag-aayos. Okay? Hahayaan mo na lang na tumaba ka ng tumaba na para ka ng balyena sa katabaan. Hindi ganyan mga kamamay, mga girls. Huwag kayong pakakampante. Kesyo kasal na kayo, kesyo may anak na kayo is pababayaan nyo na ang sarili ninyo. So make sure, okay, every time, kahit sa bahay lang mag-ayos kayo, kahit pulbo lang, lip tint o lip gloss, okay na po yan. Basta maayos kayong tingnan. Kailangan presentable kayong tingnan. Hindi kesyo naglaba lang kayo pero ang itsura ninyo para na kayong hindi ko maintindihan, di ba? So kahit suklay, hindi na makasuklay. So make sure mga kamamay, ilagay niyo pa rin sa isipan ninyo na kapag nakita kayo ng inyong mga partners, is mabibighani pa rin kayo. Okay? So nasa sa inyo yan mga kamamay, if ever na hindi kayo mag-aayos. Kahit nail cutter, hindi kayo nag-nail cutter. Kahit suklay, hindi kayo makasuklay. Kahit mumo, kahit sipilyo, hindi kayo makapagsipilyo. Isipin nyo, sinong lalaki ang mag-i-stay ng ganyan, di ba? So kung ipapakita nyo sa kanila na nag-exercise ka, mag-workout ka paminsan-minsan, magpapayat ka, tapos mag-ayos ka, di ba? So yung hygiene mo, ayusin mo rin. So yung tipong pag nakita ka ng partner mo, iisipin niya na baka may umaaligid na naman sa kanya or may umaaligid na ditong ibang lalaki. So, iparamdam mo sa kanya na tipong okay ka, maayos ka, na tipong liligawan ka pa rin ng iba kapag hinayaan ka lang niya, di ba? So, yun yung mga gusto ng mga lalaki. So, kapag nakita niya na maayos ka, maganda ka pa rin, matatakot sila na i-let go ka kasi baka mamaya mayroong naliligaw sa yung iba, di ba? So, yun yung tips ko sa inyo. Kailangan mag-ayos pa rin kayo kahit na may anak na kayo, matagal na kayo, o kung ano man. Okay? Every time na magkita kayo, kailangan presentable kayo. So, number 5, learn to listen. Okay? So every time na mag-o-open up sa'yo yung isang lalaki, magsasabi ng nangyari sa maghapon, magsasabi ng problema, magsasabi ng kung ano-ano, okay? Make sure that you listen. Okay? Matuto kang makinig. Hindi palaging kapag nag-share siya, okay, sasagutin mo kagad. So kailangan mo ring makinig. Hindi sa lahat ng oras kailangan mo mag-advise. Kailangan mo ring makinig sa kung anong sinasabi niya. Para sa ganun, makapagpahinga yung nararamdaman niya, gumaan yung nararamdaman niya. Para malaman niya na meron siyang kagaya mo na handang makinig. Na kagaya mo na handang maka-appreciate ng kanyang nararamdaman. So try to listen to your man. Number 6, balance your relationship.
Alright? So what I mean sa balance your relationship, inyo pong balansihin lahat. Okay? So, hindi kasi maganda kung kulang, hindi rin maganda kung sobra. For example, sa tuwing magkasama kayo, lagi ka nalang kabuntot niya. Lagi ka nalang kasama niya sa lahat ng pupuntahan kasi ang gusto mo, ayaw mo siyang mamiss. Ang gusto mo, lagi mo lang siyang kasama. So, hindi rin po maganda na palagi kayong magkasama kasi mauumay yan, mananawa yan. Okay? So, kailangan i-balance niyo po. Hindi naman ibig sabihin ko na wag mo na siyang samahan sa mga lakad niya kasi hindi rin po okay 'yon. Kasi sabihin mo baka hindi ma-miss kaya hindi mo sinasamahan. So hindi rin po tama na ganoon. Samahan mo baka manawa. Pag hindi mo sinamahan, baka ma-miss, di ba? So kailangan balance rin po. Okay? Kasi po kapag hindi sila balance, possible merong i-demand yung isa, merong magkulang sa isa. Kailangan i-balance mo lang yung relationship ninyo. Huwag sobrang higpit, huwag sobrang luwag. So number 7, consequences. Okay, pag sinabing consequences mga kamamay, kapag ka dumating kayo sa relationship ninyo na meron siyang nagawang pagkakamali sa inyo, nagloko, naghanap ng ibang babae, or kung ano man, basta nakagawa siya ng hindi maganda sa inyong relasyon, kailangan bigyan mo siya ng consequences. Okay? Huwag mo nang isipin na nakagawa siya ng ganito. Instead, okay, huwag mo na siyang sisihin dahil sa nakagawa siya dati ng ganito. Instead, patawarin mo tapos bigyan mo ng consequences. Sabihin mo, once na naulit-ulit ito, once na ginawa mo ulit na mambabae or maghanap ng iba habang tayo pa, okay? So, hindi ako magdadalawang isip na iwanan ka. Hindi ako magdadalawang isip na layuan ka. So, that is a consequences. Matuto kang magbigay ng consequences kung alam mo na nadidihado ka sa inyong relasyon. Okay? So, number 8, reward. So, bigyan mo naman siya ng reward every time na nakaka-commit siya ng maganda sa inyong relationship. For example, niyaya ka niya na magsine. Okay? Niyaya ka niya na magsine dahil anniversary nyo. So, bigyan mo siya ng reward. Okay? So, i-treat mo siya ng maayos. Sabihin mo, sige, libre ko dahil tinreat mo at naalala mo na anniversary natin. So, ako ang bahala. Ako ang taya sa ating lakad na ito. Okay? So naglaba. Naghugas ng pinggan. So, bigyan mo siya ng reward. Alright? So, dahil nakagawa siya ng maganda, para maulit ng maulit. Para hindi siya, ibig sabihin is, para gumawa siya ng mas magaganda pang bagay sa relasyon ninyo. So, dahil binibigyan mo siya ng reward, so, ibig sabihin, tama yung ginagawa niya. Okay? In case naman na paulit-ulit at nagbigay ka na ng consequences at paulit-ulit pa rin niyang ginawa, so, learn how to walk away. Okay? From that person. Okay? So, hindi po pwede na palagi ka pa rin nandyan, nagbigay ka na ng consequences, pero inuulit pa rin, tapos nandyan ka pa rin. So, no effect or wa effect yung magiging, ang magiging cycle ng lahat ng ito sa inyong relasyon. So, ibig sabihin, hindi siya matatakot na mawala ka kung na-feel niya na nandyan ka pa rin kahit may gawin siyang mali sa relasyon ninyo. Kung sa tingin mo, nadidihado ka na sa relasyon ninyong dalawa, nakapagbigay ka na ng consequences at ginagawa pa rin yun ng paulit-ulit, yung consequences na ibinigay mo, okay? So, learn to walk away from that person. So, mahihirapan ka lang sa kanya, kawawa ka lang sa kanya. Alright? So, sana mga kamamay, makatulong yung mga tips na yan kung papaano, okay, matatakot ang isang lalaki o ang inyong kapartner na mawala kayo sa buhay nila. So, for more video and tips na kagaya nito, pagdating sa pag-ibig, isa lang inihiling ko, just click the subscribe button, notification bell para sa mas marami pang video na po pwede kong i-upload dito. Sana makatulong mga kamamay. See you for our next vlog. Paalam!